what's up? Welcome back to sa ating channel, it's Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin mga babayan dahil siguradong mag-iiyakan ang mga DDS sa balitang ito mga babayan. No, at ito nga pong balita na to mga babayan ay isang masamang balita dito po kay dating Pangulong Duterte na nangyari po sa kanya diyan po sa ICC. Ano po yung masamang balita na yan mga kababayan? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta, no? Yung nakaraang video natin. Nako, grabe. Ang lakas ng view, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta. At syempre, lagi nating inihiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. At ito na nga mga babayan, ano ba itong masamang balita dito po kay dating Pangulong Duterte na iiyakan ng mga DDS mga babayan? Ito po yan. No, yan pong balita na to mga babayan nagsasabing medical experts tells ICC Duterte fit to stand trial. No, meron po nga independent panel na mga medical experts na nagsasabi na fit to stand trial po itong dating Pangulong Duterte, mga babayan. No, ibig sabihin po niyan, pwede na po siyang litisin, mga babayan. No, pwede na po siyang tumayo, no, at litisin sa hukuman ng ICC. So ito po yan, an independent panel of medical experts has found former Philippine President Rodrigo Duterte fully fit to participate in pre-trial proceedings mga babayan before the International Criminal Court, ending months of debate and legal wrangling over his health and cognitive capacity. No? Ito po mga babayan ay sinasabi dito na yung mga balita na nilalabas nila dati na sinasabing hindi na daw po fit to stand trial itong si dating Pangulong Duterte dahil no, nakakalimot na daw po mga kababayan. In document dated December 18, ICC Deputy Prosecutor Mandiaye Niang informed pre-trial chamber that the panel pre-trial chamber 1 that the panel unanimously concluded Duterte is capable of meaningfully exercising his procedural and fair trial rights. Based on these findings, the prosecution recommended that the proceedings move forward, mga babayan. Pwede na raw po mag-move forward yung proceedings. Upon completion of their assessments, panel members individually reach the same overall conclusion that while frail and elderly, Mr. Duterte nevertheless possesses the necessary capacities to meaningfully exercise his procedural and fair trial rights. Ito yung sinisigaw ng mga DDS, mga babayan. Matanda na raw po ang dating Pangulong Duterte. Ang tanong natin sa kanila, paano naman no, yung mga matatanda rin na nakakulong no, dito sa ating bansa? 'Di ba? So parang fair lang. No? Para sa akin, fair lang din. Swerte pa nga ni Duterte, maganda yung panahon sa dahig. 'Di ba? Maganda pa yung kulungan doon, mga babayan. Maganda yung amenities doon. 'Di ba? Hindi kagaya dito sa ating bansa. No? Yung mga matatandang nakakulong dito, kaawa-awa talaga. Sila, yung mga nakakulong na wala ng pera talaga, wala ng pamilyang uuwian. Mga babayan, yung mga matatanda na yan dahil yung iba po talagang iniwanan na sila.
Kaya nga karamihan sa mga matatanda na nakukulong, ayaw na nila lumaya kasi wala na mangyayari sa kanila. No? Paglaya nila, mas gusto nilang nasa loob dahil parang yung mga tao doon yun na yung pamilya nila. Pero ito pong si Duterte, ayaw palayain ng ICC dahil marami pa rin po itong koneksyon. No? May pera rin itong pamilya na to, mga kababayan. 'Di ba? O ito po, panoorin natin itong buong balita na to at alamin natin ano nga ba mangyayari dito kay dating Pangulong Duterte kung siya po ay fit to stand trial, mga kababayan. Payag po ba kayo? Sang-ayon po ba kayo na ito pong si Duterte ay litisin na po, mga kababayan? Right? Let's go. Rin tapos ang syempre subaybay natin dito nga sa ICC at sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman humihingi sila ng karagdagang paliwanag, partner, doon sa walang katapusang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Humihingi ang ICC ng ano ba ang term na ginamit nila para mas maayos, no? Additional observations. Ayun, additional observations. Anong ibig sabihin ng additional observations na yan? On both the prosecution at saka sa side nga ng mga biktima, so kay Pangulong Duterte at saka doon sa mga biktima, kung ano yung additional observations na yan. Alamin nga natin mula sa abogado ng EJK Victims at Executive Director ng Center for International Law, ating two favorite words partner, si Attorney Gilbert Andres, joining us on Zoom. Attorney, magandang umaga po. Peter at Nika sa programang Balita Patan. Magandang umaga po, Peter Trica. Hi, Merry Attorney. Christmas Merry po. Christmas. Merry Christmas. Opo. Opo, Attorney Gilbert, let's explain muna kung ano po ang nangyayari. Please, ano po. Kasi parang, the wheels of justice grind so slowly in the case even of the ICC. Parang walang katapusan yung, paliwanag mo to, magsabit ka nito, kayo naman. What is the latest request from the ICC mula po dun sa prosecution and the witnesses relative to the issue of jurisdiction, sir? Opo. Yung itong pinabagong directive ng Appeals Chamber, naayon po ito sa Regulations 28 ng ICC, kung saan pwede pong mag-aas ng mga komento on specific issues po. At dalawa pong specific issues na binigay po ng Appeals Chamber. Una, paano po ba yung Articles 12? Napaka-technical po nito, no? Pero himayin natin. Paano po ba yung Articles 12.2 at Articles 13C ng statute? Paano po siya maintindihan with respect po sa jurisdiction ng ICC? At yung ikalawang issue naman po, ano po ba yung interaction ng Articles 12, 13 at 1 to 11 po? Okay. So, ang pinagtatalunan po dito is may jurisdiction nga ba ang ICC to prosecute si dating Pangulong Duterte or not? Or tapos na ba yun dahil nung sinimulan itong investigation na ito, umalis na sa wrong statute ang Pilipinas? Okay, ganito Peter, no? Mas gawin natin mas specific. Ito, maganda to, mga kababayan, panoorin natin maigi, no? Lalo na yung mga DDS po dyan. Diba? Para mas maintindihan at mas maliwanagan ninyo. Alright? Let's go. Kasi napaka-technical ng issue dito. Yung issue talaga is exercise of jurisdiction. And that's a technical term po under the ICC Rome Statute. Makikita po natin yan sa Article 12. Ang subject po ng Article 12 ay preconditions to exercise of jurisdiction. Tapos yung Article 13 naman po ay exercise of jurisdiction. Kasi parang hindi na po issue kung may jurisdiction doon sa crime, ano? At kung kailan nangyari at kung saan nangyari. Hindi po issue yan. Ang issue yung exercise of jurisdiction. Ano bang issue dyan? Technically, ang question is, pwede pa bang mag-exercise ng jurisdiction ang Philippines? Ang ICC, with respect to the Philippines, nag-withdraw na nga yung Philippines. Correct. Tapos, yung isa pang issue dyan, pwede pang mag-authorize ng investigation after po naging effective yung withdrawal. Kaya po talagang in-expect ko rin po itong Regulation 28 na directive ng Appeals Chamber para po talagang mabalasa at mahimay-himay po ito ng mga parties at participants. Di po ba, attorney, etong mga issue na to, tagal na pinag-uusapan niya. Nakala ko naresolbahan na yan. So, etong ginawang appeal ng kampo ni dating Pangulong Duterte ay still on the same issue. Tama po ba yung pagkakaintindi namin? And what does additional observation mean? It's really on the issue ng exercise of jurisdiction, ano? Kasi yun nga, sabi ng Appeals Chamber, and I will quote verbatim yung Appeals Chamber, to address specific issues,
which have not been fully developed in the impugned decision. So, batay Wait, Opo, makukuha din natin yung sasabihin ni Attorney. Baka bumaba, nag-buffer, bumaga lang ang ating internet connection. Pero ayun na naman tayo. Ito ba yung argument very legalistic kasi yung provisions na binabanggit ni Attorney Gilbert Andres. Kasi iba yung may jurisdiction ba? Oo. Iba naman yung exercise of jurisdiction. So Okay. it's according to him, magkaiba yung dalawa na yon. Oo, So, medyo meron pa palang mga ano yon, meron pa palang ibig sabihin yung mga jurisdiction na yan, mga kababayan. 'Di ba? So, marami palang klase yan. Dapat nating malaman talaga to, no? Itong pinag-uusapan na to. Kasi, actually, ito yung pinupuntos lagi ng mga DDS, no? Itong si si Attorney Harry Roque. 'Di ba? Isa yan sa pinupuntos niya lagi, eh. No, na walang jurisdiction ang Pilipinas pagdating dyan sa mga ganyang kaso. 'Di ba? Dahil wala na tayo sa ICC. Pero ang sinasabi dito, mga kababayan, with regards dun sa jurisdiction, kung kailan nangyari. No, yung mga yung mga EJK na 'yan. 'Di ba? Nasa ICC pa tayo noon nangyari po 'yan. No? Siguro nakatunog sila na madadali sila ng ICC, kaya bigla silang umalis ng ICC. Ang problema, naisampa na ni Trillanes yung kaso sa ICC, mga kababayan. Di ba? Nadali sila. na-explain. Nawala sa isip nila yon yung tungkol doon sa ICC. Naunahan sila ni Trillanes. Ayun, laglag sila, mga kababayan. Kaya nagtataka ako dito sa mga DDS na to. Bakit ang sinisisi nila palagi yung Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Hindi naman siya yung nagsampa ng kaso. Ang nagsampa ng kaso, no, sa ICC ay si Trillanes. 'Di ba? Naman yan ang maganda nga, di ba? Mautak lang talaga si Trillanes, inunahan niya. Naintindihan naman natin. Pero anong hinihingi na additional partner? Magbibigay ba tayo ng additional na arguments? Ang Ganun ba additional yan? observations ay order ng ICC. No? The court directed the Deputy Prosecutor and the Office of the Public Counsel for the victims to file additional observations by January 16 or on two issues concerning the question of jurisdiction challenged by the Duterte camp. So medyo kaya kailangan po natin Ayan, okay ulit. maliwanag ni Attorney Gilbert Andres. Ayan, Attorney, you were saying po kanina, bago po tayo naputol. Oo. Ang sa pretrial chamber kasi na decision, hindi masyadong diniscuss ng pretrial chamber yung Articles 12 at Articles 13 po ng ICC. In fact, yun po yung sinight ng Appeals Chamber. Sabi, and I will quote the Appeals Chamber, to address specific issues which have not been fully developed in the impugned decision. Kaya po, nag-ask po sila ng additional observations po sa mga parties. Para po talagang malaman ano ba yung interaction ng Article 12.2, which is precondition sa exercise of jurisdiction, and Article 13 po, which is exercise of jurisdiction, at Article 127 po, which is the withdrawal po. Opo, yun nga po, Attorney, sorry, medyo hindi ko na po naintindihan. Ano po yung nire-require of them? Additional argument ba of why they can say na, ay, covered pa rin dapat ang ng ICC ang investigasyon sa Pilipinas because this and that and that. Ganun po ba yun? Yes, basically ganun, Rika, It's additional na mga submissions, paliwanag talaga kung paano ba dapat intindihin ng ICC yung pong Article 12.2 at Article 13, which is on the exercise of jurisdiction. With respect po sa jurisdiction ng ICC, ang talagang, in essence, kung let's cap the gordian natin, ano bang epekto ng pag-withdraw ng Pilipinas doon sa pag-construe, pag-intindi ng exercise of jurisdiction. Kasi first time po ito kung saan nag-withdraw po yung isang bansa. Tapos yung authority po para imbestiga, binigay na po after po ng effectivity ng withdrawal. Napaka-technical, pero Yes. we have to be precise on that. Okay. Attorney, let's cut to the chase. Para lang maunawaan natin kung ano ang posibleng maging epekto nito. Ang Appeals Chamber, halimbawa, after weighing everything, pagkatapos matanggap at mapaglimi-limi nila yung additional observations na tinatawag, pwede ba magresulta ito sa pag-quash mismo ng mga complaints against Duterte? Will that mean he can be freed right away?
Okay, Peter, hindi talaga quash kasi hindi pa nga na-confirm yung charges kasi wala pa yung confirmation of charges. Bagkus ang issue talaga dito yung exercise of jurisdiction. Kaya hindi ko pa talaga buong masasagot yan yung quash kasi that's too advanced at this stage kasi pre-trial pa lang po at hindi pa po talaga technically na-confirm yung charges laban kay Mr. Duterte. What will the appeals chamber decide then? For or against? Paano po sila magdidesisyon? Okay, ang decision nila, number one, i-affirm ba nila yung pre-trial chamber? Kung saan sabi ng pre-trial chamber, may jurisdiction nga yung ICC. Ikalawa, i-reverse ba nila yung pre-trial chamber? Or ikatatlo, which is a possibility, i-affirm nila yung pre-trial chamber na may jurisdiction nga, ngunit mas ipapaliwanag pa nila yung dahilan. Kasi ang appeals chamber po, hindi po siya bound sa legal reasoning ng pre-trial chamber. Okay. Ang appeals chamber po ay may kapangyarihan para siya po ang mag-interpret at magbigay ng tamang interpretasyon sa provisions po ng Rome Statute. Marami pa pong ibang issue ang inaapela ng side ng dating Pangulo. Kailangan po ba munang maresolba ng appeals chamber ang lahat ng ito before we can proceed or before tayo makapagpatuloy doon sa kaso ng dating Pangulo? Hindi naman kailangan, Rika, kasi separate issue naman yung jurisdiction. Bagkus, mahalagang issue siya. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pag-determine ng pre-trial chamber doon sa issue ng fitness to stand trial. Kung ma-remember natin, Peter at Rika, merong deadline last December 5 na mag-pass po yung 3-person panel ng kanila pong report at December 12 naman yung mga observations po ng parties at participants. Kaya natapos na po yung mga deadline na yun. Kaya expect po natin na pinag-iisipan po ngayon, pinag-aaralan po ngayon pre-trial chamber yung lahat po ng reports at comments at observations patungkol po sa fitness to stand trial. Iba pa pong issue kasi itong fitness to stand trial, iba rin yung itong binrought up ng jurisdiction. So magkahiwalay din pong desisyon ang gagawin dito, attorney, no? Do we have to finish magkaibang appeals chamber po ba? O may separate team po ba within the appeals chamber ang nag-aaral nitong dalawang apela na ito? Okay, Rika, clarify ko lang. Yes po. Yung fitness to stand trial, sa pre-trial chamber pa rin po siya. Yeah. Talaga, hindi pa po siya na-decide. Okay. So hopefully, siguro, after 30 days or within 1 month, ma-decide po yun ng pre-trial chamber. Yung sa Grabe, sobrang tagal na nung kaso ni Duterte na yan sa ICC, no? Masyadong ang dami nilang delaying tactics. appeals chamber naman po, isa lang po yung appeals chamber ng ICC, siya din po yung same appeals chamber na magde-decide ng jurisdiction, siya din yung same appeals chamber na nag-decide po doon sa interim release na decision. Ayan. Opo, yan din po kasi itatanong ko, 'di ba, yung pag-apela doon sa interim release. So, sila din po that appeals chamber din yung doon sa interim release na nag-handle. Opo, same 5-person appeals chamber po yun. So let's zero in po Attorney Gilbert dito sa is Duterte fit to stand trial? Hindi pa nare-resolve yan. What if there's a finding only for discussion purposes? Opo, can you hear me, Attorney? Attorney? Opo, Peter. Okay. Ang tanong po only for discussion purposes, what if meron ng prueba na Duterte is not fit physically, mentally, etc. to stand trial? Anong mangyayari pagkatapos po nun? Okay, let's say in that unforeseen hypothetical, actually, to be very precise, ang fitness to stand trial, talagang wala siyang very specific provisions po sa Rome Statute or even sa Rules of Procedure and Evidence. Bagkus talagang ina-argue siya, usually ng defense, in an analogous reasoning. Pero kung mangyari po yan, meron pong provision doon. Actually, it's a provision on trial, hindi siya pre-trial, kasi pre-trial pa lang tayo. Sa trial, magkakaroon po ng review every 120 days po with respect po sa fitness ng isang detainee to stand trial. Po. Kaya po, yun po ang magiging procedure sa tingin ko na matitrigger po. Which means he remains in detention, ganun po. Yes, the detainee is still in the custody of the ICC at kasi very factual ang fitness to stand trial ng isang tao, i-determine kung pwede na ba siya or hindi. Pero gusto ko yung pong dagdagan na yung pong recommendations ng 3-person expert panel na tinalaga ng pre-trial chamber. Yung recommendation nila ay will include po yung mga any measures po para po maka-participate
ang isang detainee po. Isa po yan sa mga recommendations nila. Opo. Last na lang ako, attorney, no? Kailangan ba munang mapagdesisyonan that the former president is fit to stand trial bago magkaroon ng reading of charges? Ayan, tama yan, Rika. Oh, you're right on the money. Kailangan mo nang ma-determine, ano? Kasi yun nga, kung ma-determine na po yan, tsaka po, kung ma-affirm nga, tsaka po mag-schedule yung pretrial chamber ng confirmation of charges. Wow. So parang dapat naiintindihan pala niya din, attorney, no, na ikaw ay sasampahan ng ganito ganyang kaso. Eh, yung confirmation of charges, yung kauna-unahan sana mangyayari. Kaya nga, Na hindi pa nangyayari. nauudat ng nauudat. Hanggang ngayon, ano po. Naku, attorney, marami. Alright, so yung mga kababayan, ano? Hindi naman kasalanan ng ICC yan, no? Bakit na-delay yung kaso ni Digong dyan sa The Hague? Kasalanan naman nila yan dahil sila yung nagkakaroon ng delaying tactics. Diba? O, anong masasabi po ninyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na tatay niyang pag-usapan, alright? So yan muli, hanggang dito na lang ang ating video muna ngayon. Abangan nyo po yung ating mga video uploads. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga palagi po nandiyan dyan. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.